Magandang buhay! Ito ngayon ang inyong Lola, si Lola Madam Villanueva. At tanongin ko kayo tungkol sa nagdaang taon. Hindi pala nagdaang taon. Magdadaang taon. Kasi 2 days na lang, ano? At 2025 na. Lilipas na ang 2024. At masasabi niyo po ba na maganda yung 2024 niyo? Ayan. At ano naman ang prospect ng 2025? So, yan ang ating pag-uusapan. Pero kapag hindi ko pa kayo subscribers sa Lola Madam Villanueva, it's time to subscribe. And like, comment, and share. Yan. And also, press the notification bell. So, pag-usapan natin ngayon yung faithfulness ng God sa atin at ito po ay kanina sa namin sa church. Ito po yung diniscuss ng aming Pastor Kevin. So gusto ko lang i-share sa inyo. Ayun, medyo mahaba yung kanyang sermon, kaya kukunin ko po yung kung paano naging faithful ang Panginoong Diyos sa mga Israelita during their journey doon sa Canaan, sa Kanaan. Okay, so from Egypt, sila po ay naglakbay patungong Israel, Canaan yun, dati po. Pero because of their stubbornness, yung 40 days ay naging 40 years. Ganon. Bakit kaya? Dahil una, sila po ay kulang ng pananampalataya. Tapos pangalawa, sila ay disobedient, no? Pangatlo, sila po ay rebellious. Kaya yun, natagalan bago sila nakapasok sa Kanaan, sa Canaan, no po? Kaya yun, kung tayo po ay papasok tayo sa 2025, kung ano po yung inuutos ng God sa atin, maging masunurin tayo. Amen po ba doon? Tapos, kasi kapag tayo po ay nawala ng pananampalataya sa God, magiging disobedient tayo and rebellious, at yun po magtatagal sa plano ng God para sa atin. Ang plano ng God para sa Israel at that time was for them to be able to reach, yun nga po, in just 40 days. And naging 40 years. No? So, anong lesson natin doon? Dapat po maging masunurin tayo sa Diyos. Tayo po ay talaga magtiwala sa kanyang faithfulness, and then huwag tayong rebellious. Ibig sabihin yan, kung ano inuutos ng God, hindi natin sinusunod. Po? Kaya yun, ano kaya inuutos ng God sa atin? Ngayon, sa prospect naman ng 2025, pwede rin natin kunin yung lesson doon sa sa Israel, sa kanila pong pagpasok sa lupang pangako, which is the land flowing with milk and honey. Gusto ba natin yun, na yung ating pong yung ating kinabukasan na 2025 ay talagang prosperous, ganyan, no? At mapayapa, ganyan. So, 4 po yung senior ni Pastor dito, batay dito sa mga sa kasaysayan ng Israel. Ayun. And during their journey, alam niyo po ba, dun sa 40 years na yun, ang God po, talagang binigyan sila ng prosperity. No po. Ayun po yung sinasabi dito sa Deuteronomy 2:7. The Lord your God has blessed you in all the work of your hands. Po? He has watched over your journey through this vast desert. Imagine nyo, nasa disyerto sila. Pero, sabi niya, this 40 years, the Lord your God has been with you, and you have not lacked anything. So, kahit na 40 years sila naglalakbay sa disyerto, disyerto, walang masyadong puno doon, walang masyadong tubig, and yet, they did not lack anything. Yun. So, kung tayo po ay magtitiwala sa Panginoon, lahat po ng ating kakailanganin ay ibibigay niya. Sa akin po, alam ko na nangyari po yan itong 2024. The Lord has blessed me. Because, yun nga po, siya yung nag-provide ng lahat ng pangailangan. And I know that if you will be
obedient to God, lahat po ng pangailangan Kanya pong ibibigay. Amen? Sa number 2 po ay yung pong kanya protection ay nahandon. Imagine nyo po, napakarami po nila. Pero siyempre marami din pong kalaban doon. No po. Siyempre po sa disyerto marami ring kung ano-anong dangers ang nahandoon. Nahandyan yung mga wild animals, mga snakes and scorpions at kung ano-ano pa, pati mga kalabang tao, 'di ba? But the Lord ay pinrotektahan sila. As we go through 2025, marami ring pwedeng dangers along the way, pero the Lord's protection will be upon us pagka nagtitiwala tayo. And then, yung pong pangatlo, the Lord's presence. Alam mo, lagi po siyang nahandyan. No po? Kasi nga po, imagine niyo po, napakainit sa disyerto. Di po ba? Tapos, ano pa yung nahando, napakainit sa tanghali, no, sa araw, pero sa gabi napakalamig naman. Alam niyo ba ang ginawa ng Panginoon? Yung presence po niya, hindi sila iniwalayan. Paano? Yung pong sa kanilang paglalakbay, sa paglakad nila doon sa ilang. Alam niyo sa araw, no? Alam niyo milyon-milyon sila eh. Pero sa araw hindi sila nainitan. You know why? Meron pong ulap. Yung pong ulap na talagang sumusubaybay sa kanila. Pinapayungan sila. Imagine nyo, yung ulap na yan ay umaano sa kanila, no? Sumasama sa kanila, no? Ganon. Tapos, siyempre po pagkagabi na, kadilim, wala namang kuryente doon. Hindi po ba? But the Lord was with them. Paano? Dahil meron silang pillar of fire. Yun. Malamig doon, kaya kailangan nila ng init. Kaya meron pillar of fire. And then, siyempre madilim, meron po silang ilaw dahil doon sa pillar of fire na yon. Ayan po yung sinasabi dito sa 33:14. The Lord replied, "My presence will go with you, and I will give you rest." Wow. Ayun, yung ganda, no? Yun nga po, yung kanya presence is there. Yung cloud, no? Cloud at saka yung fire, kasama po nila. Sa atin po, ganun din. Hindi tayo maiinitan, no? Hindi tayo lalakad sa dilim kapag kasama natin ng Diyos. Amen? Ayun po. Ano pa ba? Ang sumunod ay yung kanyang provision. Ano po? Yan. At talagang, imagine nyo po, paano ba sila nabuhay? Walang pagkain sa desert, di po ba? Asan ng tubig? Milyon-milyon sila. You know, the Lord provided sa pamamagitan ng pagpapaulan sa kanila, pagpapadala sa kanila ng mana, yung pagkain, no po? Hindi po sila nawala ng pagkain for the 40 years that they had been on a journey, no, to Canaan, no. At saka paano yung tubig? Walang tubig. Ano na ba naman? Ginanon lang ni Moses yung rock. At yung tubig ay lumabas out of the rock. Kaya tayo po, this 2025, magtiwala po tayo sa gagawin ng Diyos, sa kanyang faithfulness na siya po ang magbibigay sa atin ng prosperity, ng protection, ng presence, and provision. Sa kanya po tayo magtiwala. Amen? So, ang Diyos ay Diyos na tapat. At siya ay magiging tapat pa rin 2025. So, ito po ang inyong lola, si Lala Madam, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kay saya ng buhay.